Umiyanig ng magnitude 4.8 na lindol ang iba't ibang bahagi ng Western Visayas pasado alas 6 ngayong gabi. Naglabasan sa mga establishmento ang mga residente gaya po sa Iloilo Terminal Market. At sa bayan ng Gimbal, naitala ng PHIVOLCS ang epicenter ng lindol. Hanggang intensity 4 ang naranasan sa Iloilo City at pinasusuri ng lokal na pamahalaan ang kanilang mga gusali gayon din ang mga paaralan para tiyak na ligtas gamitin ang mga ito kasunod ng lindol. Ilang paaralan sa Iloilo ang nagdeklara na ng walang pasok bukas. Nasa 100 Pilipino sa United Arab Emirates at 50 Pilipino sa Israel ang gusto nang umuwi sa Pilipinas. Sa gitna po yan ng lumalawak pang krisis sa gitnang silangan matapos ang gantihan ng pag-atake ng Amerika, Israel at Iran. Ay sa state media ng Iran, mahigit 500 na ang patay. Saksi si JP Soriano. Kuha ito sa Al Jarrah, Kuwait habang pabagsak ang isang umano'y military aircraft sa likod ng transmission tower. Sa isa pang kuha sa parehong lugar, kita ang isang lalaking nakaparachute. Ang Iranian state media iniulat na isang US plane ang pinabagsak ng kanilang pwersa sa Kuwait. Bagamat di malinaw kung yan din ang eroplanong nakunan sa video. Pero ayon sa Amerika, air defenses ng Kuwait ang nakapagpabagsak sa 3 US fighter jet sa isang insidente ng friendly fire. Ligtas ang 6 na crew. Sa isa pang video mula Kuwait, kitang may usok na nagmumula sa US Embassy sa ikatlong araw ng retaliatory strikes ng Iran at mga kaalyadong grupo nito. Isa ang iniulat na patay sa Kuwait. Kasama sa mga binomba nitong weekend ang isang US base malapit sa airport ng Iraq at isang naval base na ginagamit ng US troops sa Bahrain. Ayon sa Interior Ministry ng Bahrain, ilang residential building ang tinamaan ng mga missile ng Iran. Isa ang patay sa sunog na sumiklab sa kanilang industrial city. Nasaksihan ng isang Pinay ang malakas na pagsabog sa kabiserang Manama. Sobrang lapit namin. Sa Dubai, United Arab Emirates, ilang rocket ang namataan kanina. Kasama sa tinamaan ng airstrikes nitong weekend ng isang luxury hotel sa sikat na man-made island ng Dubai. 4 naman ang sukatan matapos tamaan umano ng Iranian missile ang bahagi ng Dubai International Airport. Tinamaan din ang ilang bahagi ng Abu Dhabi. 3 ang naiulat na patay sa UAE. Nakaranas din ng pag-atake ang Qatar. Ang OFW na si Lester nasaksihan ang ilang araw ng airstrike. Ayun, no. Oh, yan na, nako po. Jesus Christ, ligtas niyo po kami. Nako po. Ang pambobomba ng Iran sa iba't ibang US targets sa Middle East nag-ugat sa pag-atake ng Amerika at Israel noong Sabado na ikinasawi ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei na mahigit 3 dekada ng pinamumunuan ang Iran. Napatay rin ang kanyang anak, iba pang kaanak at ilang matataas na opisyal ng Iran. Combat operations continue at this time in full force and they will continue until all of our objectives are achieved. Ang Amerika, kinumpirmang 3 US service personnel ang patay sa military operation na binansagang Epic Fury. Ayon sa 2 US opisyal, napatay sila sa isang base sa Kuwait. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation. And sadly, there will likely be more. Before it ends, that's the way it is. Likely be more, but we'll do everything possible where that won't be the case. But America will avenge their deaths and deliver the most punishing blow to the terrorists who have waged war against basically civilization. Ayon sa state media ng Iran, mahigit 500 na ang patay sa US-Israeli strikes. Anila kabilang sa tinamaan ng isang ospital at isang paaralan. Hinikayat ni Trump ang militar ng Iran na tumigil na sa pakikipaglaban. Sa ngayon, Leadership Council na kinabibilangan ng elected president ng Iran ang namumuno roon. Ang kanilang security chief sinabing di sila makikipagnegosasyon sa Amerika. Kagabi, kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na isang Pinoy ang patay sa Sigalot. Si Mary Ann Velasquez de Vera,
Siya po ay isang caregiver sa Israel na tinutulungan ang kanyang alaga para dalhin sa bomb shelter. Ngunit hindi na po nakaabot sa bomb shelter at inabutan na sila bago sila nakarating. Na-move niya to safety yung kanyang employer, pero siya nadaganan yung impact na punta sa kanya. Ang kaibigan at kapwa OFW sa Israel na De Vera labis na nagdadalamhati, lalo na nang makita ang gusaling tinutuluyan ng kaibigan. And then, wow, I cannot explain. Talagang yung kaba ko sobra-sobra na. Alam mo yung parang luluwa na sir yung puso ko. Naturally naman sa ating Pilipino yon na mas uunahin pa yung kapakanan ng employer, hindi niya maiwan kesa isave yung sarili niya. Sa Israel, patuloy rin ang banta ng missile strikes mula sa Iran. Kaya umalingaw-ngaw muli ang mga siren sa iba't ibang bahagi ng Israel at sa Jerusalem. At lalo pang lumawa ang sigalot. Bilang ganti sa pagkakapatay kay Khamenei, nagpakawala ng missile at drone laban sa Israel ang grupong Hezbollah na kaalyado ng Iran. Gumanti naman ng airstrike ang Israel sa mga bahagi ng Beirut, Lebanon na kontrolado ng Hezbollah. Ayon sa State News Agency ng Lebanon, 31 ang patay at mahigit 100 ang sugatan. Sa gitna ng gulo, maraming nagsilikas mula sa Southern Lebanon. Ayon sa DFA, walang pagbabago sa crisis alert levels na ipinatutupad sa Middle East. Alert Level 4 o mandatory repatriation sa Gaza, Syria at Yemen. Alert Level 3 o voluntary repatriation sa Iraq at Lebanon. Alert Level 2 o restriction phase sa Iran, Israel at West Bank. Alert Level 1 naman o precautionary phase sa Jordan. Ayon sa Department of Migrant Workers, 100 Pilipino sa UAE ang humiling na mapauwi na sila sa Pilipinas. Mahigit 50 naman mula sa Israel. Pero dahil sarado pa ang airspace ng parehong bansa, paalala ng DMW umiwas muna sa mga lugar na may kaguluhan. We have already properly identified the meeting points, the transit points, the shelters from within. Kasi dun magtitipanan essentially, right? And from there, we can mobilize them to the exit points. Meron ding 30 Pilipinong nag-pilgrimage sa Jerusalem na stranded ngayon. But the biggest problem is that the airspace here in Israel is obviously closed. Tapos we were advised also by the Philippine Embassy in Amman, Jordan, that the airspace also in Jordan is closed. So parang ang hirap mag-repatriate via Jordan. So right now we're considering Egypt as a departure point. Ang Embahada ng Pilipinas sa Tehran, Iran, sinabing handa silang gawin ng lahat para mailikas sa mga Pilipinong nasa Iran sakaling magsabi sila na gusto na nilang bumalik ng Pilipinas. Nasa 800 Pilipino ang nasa Iran, karamihan kasal na sa mga Iranian. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Patay ang 19 anyos na lalaki sa Cavite dahil sa hinihinalang hazing. Ayon sa pulisya, 3 hindi pa nakikilalang lalaki ang nagdala sa biktima sa ospital. Sabi ng malalaki sa staff ng ospital na aksidente umano ang sasakyan ng biktima at nagmagandang loob lang sila. Nagsialis na waga ng malalaki matapos may baba ang biktima. At nang suri ng doktor, doon na napansin ang mga sugat at pasa sa ilang bahagi ng katawan ng biktima. Sinubukan pa siyang isalba pero idineklara ring patay pasado alas 3 ng hapon kanina. Nahanap na ng pulisya ang inabando ng kotse habang tinutulis naman ang 3 persons of interest. 2 piso kada litro ang nakikita ng Department of Energy na posibleng taas presyo sa produktong petrolyo sa Pilipinas sa susunod na linggo. Sa gitna po yan ang tensyon sa Middle East at bukod pa riyan ang taas presyo na nakaambang ipatupad bukas. Saksi si Ian Cruz. Sa ikatlong araw ng palitan ng atake ng Iran at sanib puwersa ng Israel at Amerika, natamaan ng drone ng Tehran, kabisera ng Iran, ang isa sa oil refinery sa Saudi Arabia. Isinara ng oil company na Aramco ang Ras Tanura Refinery na tumatayong critical export terminal para sa krudo ng Saudi. Dahil sa krisis ngayon sa Middle East, apektado ang presyo ng mga krudo. Bukas, may taas presyo rin sa mga produktong petrolyo. Kaya ang mga motorista nagkukumahog na magpa-full tank. Tataas yung kita ng gasolina.
Ngayon, kailangan natin magdoble kahit na lang para kumita palalo. Magpapultang na ako sir kasi tataas yung gasolina natin bukas kasi may gera sa Middle East. Pero paglilinaw ng Department of Energy, hindi pa kasama sa oil price increase bukas ang epekto ng gulo sa Middle East. Pero posible raw maramdaman ang epekto nito sa susunod na linggo. Lalo't Iran ang may kontrol sa Strait of Hormuz na bahagi ng katubigan sa Middle East. Ito dumadaan lahat ng langis at iba pang delivery mula Iraq, Kuwait, Qatar, United Arab Emirates at Saudi Arabia. 20% yan ng supply ng langis sa mundo. Dahil sa gulo, mahigit 100 barko ang ayaw munang dumaan sa Strait of Hormuz. Sana hindi mag-panic buying, no? For now, wala pa hong actual report na may na-damage na oil facilities doon. Ang threat ngayon ay yung avoidance ngayon for the meantime ng mga shipping company na dumaan doon. Hindi pa tiyak pero sa tingin nila, posibleng 2 piso kada litro ang magiging taas presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod na linggo. Patuloy raw ang monitoring ng DOE. Pinulong na ng kagawaran ang mga oil company para tiyaking nasusunod ng mga ito ang minimum inventory requirement. Hindi po siya nakadesenyo ng prolong na supply problem. If there will be really a supply problem, hindi na lang ho Pilipinas yan. Globally ho ang magkakaproblema. Sakaling magmahal ang langis, pwede itong makaapekto sa palitan ng piso kontra dolyar. Posible ring tumaas ang presyo ng mga bilihin at ang pamasahe. Ayon naman sa ilang transport groups, makikipagpulong sila sa LTFRB sa darating na linggo para pag-usapan ang pagtaas ng pamasahe. Napapanahon na, napag-aralan na po ng mga mambabatas natin. Kasi ang isang problema po natin yung deregulation law dahil masyado naman pong parang unfair naman po sa amin. Kami po, pag magtataas ng pamasahe, talagang dumadaan kami sa butas ng karayom. Pero ayon sa Malacanang, nakausap na nila ang Department of Transportation ukol sa fuel subsidy. Nakausap po natin mismo ang DOTR. Meron po budget pa 2025 na 2.5 billion pesos. Ito po ay naibigay na po sa LTFRB. Nagkaroon na po ng instruction sa mga road sector to finalize documentation and processing of the continuing 2025 fuel subsidy. In that way, once the world market reaches the $80 per barrel of crude oil, they can immediately start distribution to qualified beneficiaries. Isa sa mga posibleng maapektuhan ang mga produkto mula China na umaasa sa langis mula Middle East. China pa naman ang numero 1 ang pinagkukunan natin ng mga produkto. Kaya para sa ekonomistang si Professor Emmanuel Leico, dapat ngayon pa lang kumilos na ang gobyerno. Ngayon pa lang, gumawa na tayo ng paraan para makapagtipid sa paggastos ng petrolyo o paggamit ng petrolyo. Magtingin din tayo kung saan pa tayo pwedeng makakuha ng petrolyo na hindi nagdadaan sa Strait of Hormuz. Git din ni Senate President Tito Soto, dapat bantayan ang mga nangyayari sa Middle East. There might be security issues. Diba? Sapagkat marami rin tayong iba't ibang mga relationship with the United States, with Israel, with other countries. No? So, dapat talagang close monitoring. We should be very vigilant about what's happening in the Middle East. Kasunod ng pag-atake ng Israel at Amerika sa Iran, pinaulanan ng Iran ng missiles at drones ang mga bansa sa Middle East kung saan may US base. Ayon sa mga otoridad sa Pilipinas, walang dapat ikabahala sa seguridad ng bansa. 7,000 kilometro nila ang layo ng Pilipinas sa Iran at 2,000 kilometro lang ang kayang abutin ng missile nila. Ang EDCA sites naman sa bansa, pinagagamit sa mga militar ng Amerika pero pagmamayari ito ng Pilipinas. They have no proxy, state or non-state actors in the Southeast Asian region that could be used as staging areas. Ayon naman sa Department of National Defense, handa silang makipag-ugnayan sa Senado pero hindi raw kabilang ang Pilipinas sa anilay theater of conflict. Wala rin daw direct threat sa Pilipinas o sa mga pasilidad sa bansa ang nangyayaring gulo sa Middle East. Hindi raw banta ang Pilipinas sa Iran.
Nilinaw rin daw ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi gagamitin ang mga EDCA site para sa kahit anumang offensive actions. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.